Hindi ito ang pinakamayabong sa buong bayan. Ngunit dito, umaasa ang isang mahirap na magsasaka sa bawat pagsikat ng araw. Ang kanyang pangalan ay Lando, isang binatang lalaki na maagang naulila at natutong humawak ng araro bago pa man niya lubusang makilala ang mundo. Ang maisan ay minana niya mula sa kanyang ama, isang lupang tuyo kung minsan, binabaha naman kapag tag-ulan. Ngunit para kay Lando, ito ang tanging kayamanan na mayroon siya. Dito niya hinuhugot ang lakas upang mabuhay. At dito rin niya inaalay ang kanyang mga panalangin tuwing dapit hapon. Tuwing umaga, bago pa tumilaok ang manok, gising na si Lando. Mag-isa siyang naglalakad patungo sa maisan. Bitbit ang kanyang lumang itak at supot ng kaunting pagkain. Ang hamog ay parang kumikinang na mga perlas sa dahon ng mais. At ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Makakaraos din tayo! Madalas niyang bulong sa sarili habang sinusuyod ang taniman. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, tila laging kulang ang ani. Kapag panahon ng tagtuyot, nalalanta ang mais. Kapag naman tag-ulan, tinatangay ng baha ang bunga. Maraming beses na siyang inalok ng mga kapitbahay na ibenta na lamang ang lupa at maghanap ng trabaho sa bayan. Ngunit tumanggi siya. Hindi ko kayang iwan ang lupa ng tatay ko. Mariin niyang sagot sa tuwing may magtatanong. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, napaupo si Lando sa maliit niyang kubo sa gilid ng maisan. Nakatitig siya sa kalangitan. Sa mga bituing tila walang pakialam sa kanyang paghihirap. Kumalam ang kanyang sikmura at ang hapunan niya ay kaunting kanin at asin lamang. Kung may himala lang sana, mahina niyang sabi. Hindi alam kung kanino niya ito ipinapaabot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig siyang kakaibang tunog, parang mahinang halakhak na nagmumula sa gitna ng maisan. Napatingin siya roon. Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga aninong nililikha ng buwan sa pagitan ng mga tangkay. Pagod lang ako, bulong niya, pilit inaalis ang kaba. Ngunit kinabukasan, may napansin siyang kakaiba. Ang ilang halamang mais na akala niya ay nalalanta ay tila mas tumayog at mas luntian kaysa dati. May mga bunga, itong mas malalaki. At ang lupa sa paligid ay tila mas malambot at masustansya. Nakakapagtaka, sabi niya habang sinusuri ang mga ito. Kahapon lang, halos mamatay na ang mga ito. Inisip niyang baka nagbiro ang kalikasan at pinagbigyan siya kahit sandali. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo pang dumami ang ganitong mga halaman. Palihim na gumaganda ang ani sa isang bahagi ng maisan, partikular doon sa pinakagitna kung saan bihira siyang magtungo kapag gabi. Isang hapon, nakasalubong niya ang matandang si Aling Sabel, kilala sa baryo bilang maraming alam sa matatandang kwento at pamahiin. Habang naglalakad siya pa uwi, napansin ng matanda ang kanyang pag-aalala. Lando, tawag nito. Bakit parang mabigat ang dibdib mo? Ikinuwento ni Lando ang kakaibang nangyayari sa kanyang maisan. Tahimik na nakinig si Aling Sabel at nang matapos siya, bahagyang nagbago ang anyo ng matanda. Mag-ingat ka, iho, mahinahon nitong sabi. May mga lugar sa lupa na hindi lang tao ang naninirahan. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lando.
bagaman may kutob na siya sa sagot. Baka may duwende sa maisan mo, bulong ni Aling Sabel. Tila ayaw marinig ng hangin ang kanyang sinabi. Hindi lahat ng biyaya ay basta ibinibigay. Kailangan ng paggalang. Napangiti si Lando. Pilit na tinatago ang kaba. Kwento-kwento lang po siguro iyon. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang nakahiga sa kanyang banig, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ng matanda. At muli, sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahinang halakhak. Mas malinaw na ngayon, mas malapit. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana ng kubo. Sa gitna ng maisan, may nakita siyang munting liwanag. Parang alitap-tap, ngunit mas maliwanag at hindi gumagalaw ng basta-basta. Napalunok si Lando. Kung sino ka man, mahinang sabi niya, wala akong masamang balak. Hindi sumagot ang liwanag, ngunit unti-unti itong naglaho na parabang nilamon ng dilim ng gabi. Nanatiling nakatayo si Lando ng matagal. Hindi alam kung panaginip lamang ba ang kanyang nakita o simula na ng isang bagay na magbabago sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang maisan ay hindi na lamang simpleng lupa. Isa na itong lugar ng hiwaga at ang kahirapan niyang matagal niyang pasan ay maaaring masubok ng mga nilalang na hindi niya kailanman inakalang makakasalamuha. At doon nagsimula ang kwento ng duwende sa may maisan at ng mahirap na magsasaka. Isang kwentong puno ng pagsubok, pananampalataya at mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, maagang nagising si Lando, ngunit hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, may isang maliit na nilalang na nakatayo sa gitna ng maisan. Maliit ang katawan, balbasin ang mukha, at ang mga mata ay tila nagliliyab na parang baga sa apoy. Hindi ito nagsasalita, ngunit ramdam ni Lando ang bigat ng titig nito, na parabang sinusukat ang kanyang pagkatao. Pagmulat niya, pawis na pawis siya. Panaginip lang, bulong niya. Subalit ang kaba sa dibdib ay ayaw mawala. Bit-bit ang itak. Naglakad siya patungo sa maisan. Mas tahimik ang paligid kaysa karaniwan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng daga. Tanging ang mahinang pag-ugoy ng mga dahon ng mais ang maririnig. Na parabang may lihim na usapan ang hangin at ang lupa. Habang papalapit siya sa gitna ng taniman, doon niya napansin ang malinaw na pagbabago. Ang lupa roon ay mas maitim, mas mamasa-masa, at ang mga tangkay ng mais ay mas matitibay at hitik sa bunga. Parang may nag-aalaga sa bahaging iyon, isang masinop na kamay na hindi niya nakikita. Napahinto si Lando. Kung may naninirahan man dito, malakas niyang sabi, upang marinig ng sinuman. Wala akong balak na manggulo. Ang lupang ito'y kabuhayan ko lamang. Biglang may mahinang kaluskos mula sa ilalim ng lupa. Napaurong siya, mahigpit ang hawak sa itak. Ngunit wala namang lumabas. Tanging isang munting bunto ng lupa ang bahagyang gumalaw sa kamuling tumahimik. Lumunok si Lando. Naalala niya ang sinabi ni Aling Sabel. Kailangan ng paggalang. Dahan-dahan inilapag niya ang itak sa lupa. Umupo siya at hinawakan ang lupa sa kanyang palad. Pasensya na kung minsan ay nagagalit ako, marahan niyang wika. Mahirap lang ang buhay, pero wala akong masamang intensyon. Walang sagot.
Ngunit nang tumayo siya upang magpatuloy sa trabaho, may napansin siyang kakaiba. Sa mismong lugar na kinauupuan niya kanina, may maliit na butil ng mais na kulay ginto. Hindi ito tulad ng karaniwang buto. Tila kumikislap ito sa sikat ng araw. Anong himala ito? Bulong niya. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, tinabunan niya ito muli ng lupa na para bang iginagalang ang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Pagsapit ng tanghali, habang nagpapahinga siya sa lilim ng puno, biglang may narinig siyang tinig, mahina, paos, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi lahat ng tao marunong rumespeto. Napatayo si Lando, nanginginig ang tuhod. Sino ka? Tanong niya. Isang munting ulo ang unti-unting sumilip sa pagitan ng mga ugat ng mais. Maliit ito, halos kasing laki ng bata, balbasin, at may suot na pulang sombrerong tila yari sa dahon. Ang mga mata nito'y matalim, ngunit hindi galit, bagkus, mapagmatyag. Ako ang tagapagbantay ng lupang ito, sagot ng nilalang. Matagal na bago ka pa ipinanganak. Napatatta si Lando. Ikaw ba ay duwende? Bahagyang ngumiti ang nilalang. Yan ang tawag ninyo. Napaluhod si Lando sa gulat at takot. Patawad po kung may nagawa akong mali. Hindi ko po alam. Ikaw ay kakaiba, putol ng duwende. Marami ang dumaan dito. Sakim, marahas, walang galang. Ikaw, nakikinig. Unti-unting humupa ang takot ni Lando, napalitan ng pagtataka. Kayo po ba ang dahilan kung bakit gumaganda ang ani ko? Hindi agad sumagot ang duwende. Tumingin ito sa paligid, sa maisan na tila bahagi ng kanyang pagkatao. Ang lupa ay nagbibigay, wika nito. Ngunit sinusubok muna ang puso nang humihingi. Bago pa makapagtanong muli si Lando, unti-unting lumubog ang duwende sa lupa na para bang hindi kailanman lumitaw. Naiwan si Lando sa gitna ng maisan, puno ng tanong at damdaming hindi niya maipaliwanag. Alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng pagbabago. Ang maisan ay hindi na lamang lupang sinasaka. Isa na itong banal na lugar na nangangailangan ng paggalang at pag-unawa. At sa mga susunod na araw, magsisimula ang tunay na pagsubok kay Lando. Sapagkat ang pagkikita nila ng duwende ay simula pa lamang ng mas malalim na kasunduan at mas mabibigat na kapalit. Hindi agad nakatulog si Lando ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mukha ng duwende. Ang matalim ngunit hindi galit na mga mata. Ang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa bawat pagdilat niya, pakiramdam niya ay may matang nagmamasid mula sa ilalim ng kanyang kubo. Hindi ako nananaginip, bulong niya sa sarili. Totoo ang nakita ko. Bago pa sumikat ang araw, bumangon siya at nagwalis sa paligid ng kubo. Nilinis niya ang bakuran. Inayos ang mga gamit at sinigurong walang kalat sa maisan. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ramdam niyang ito ang tamang gawin. Parang paghahanda sa pagdating ng isang panauhing dapat igalang. Pagdating niya sa gitna ng maisan, tumigil siya. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Sa halip, ito'y parang isang maingat na pakikinig. Kung naririyan po kayo, mahinahon niyang sabi. Nais ko pong malaman kung ano ang dapat kong gawin. Walang agad na sagot. Ngunit maya-maya, bahagyang gumalaw ang lupa. Mula rito'y muling lumitaw ang duwende. Ngayon ay mas malinaw sa liwanag ng umaga. Ang suot nitong pulang sombrero ay tila mas matingkad.
at ang balbas nito'y kulay abo na parang alikabok ng panahon. Hindi ka natakot bumalik, wika ng duwende. Natakot po ako, tapat na sagot ni Lando. Pero mas natatakot akong mawalan ng respeto sa lupang nagbibigay buhay sa akin. Napangiti ang duwende, isang nangiting bihira at puno ng kahulugan. Kung gayon, makinig ka. Umupo si Lando sa lupa, parang estudyanteng handang matuto. May mga alituntunin ang lupang ito, paliwanag ng duwende. Hindi mo ito pag-aari, ikaw ay tagapag-alaga lamang. Tumango si Lando. Nauunawaan ko po. Una, wika ng duwende. Huwag kang kukuha ng higit sa kailangan mo. Ang kasakiman ng unang sumisira sa lupa. Pangalawa, patuloy nito. Huwag mong ipagbibili ang biyayang hindi mo pinaghirapan. Ang mais na pinagyaman ng lupa ay para sa buhay, hindi sa kayabangan. Pangatlo, sabay titig kay Lando. Igalang mo ang mga nilalang na hindi mo nakikita. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Tahimik na nakinig si Lando. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, parang inuukit sa kanyang puso. Kung susundin mo ang mga ito, sabi ng duwende, ang lupa ay tutugon. Kung hindi, mahinang tanong ni Lando, bawiin ng lupa ang ipinahiram nito. Malamig na sagot. Lumunok si Lando. Handa po akong sumunod. Sa sandaling iyon, inilapag ng duwende ang isang maliit na supot sa lupa. Sa loob nito ay mga butil na binasbasan ng lupa. Itanim mo lamang kapag malinis ang iyong hangarin. Maraming salamat po, wika ni Lando. Nanginginig ang kamay habang tinatanggap ang supot. Hindi ito regalo, maring sabi ng duwende. Ito ay pagsubok. Pagkasabi nito, unti-unti na namang naglaho ang duwende sa lupa. Iniwan si Lando na may dalang pananagutan na mas mabigat pa sa kanyang kahirapan. Lumipas ang mga araw at sinunod ni Lando ang bawat alituntunin. Kumuha lamang siya ng sapat na mais para sa araw-araw. Kapag may sobrang ani, ipinamahagi niya ito sa mga kapitbahay na mas nangangailangan. Hindi siya nagyabang kahit na napapansin ng iba ang unti-unting ganda ng kanyang ani. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Berto, isang mayamang magsasaka sa baryo, ay napansin ang pagbabago. Paano siya biglang sinuwerte? Bulong nito sa iba. May tinatago yan. Isang hapon, nakita ni Lando si Berto na palihim na sumisilip sa maisan. Kumabog ang dibdib niya. Hindi para sa sarili, kundi para sa lupang kanyang pinangakong igagalang. Subok lang ito, bulong niya sa sarili. Hindi alam kung ang pagsubok ay mula sa tao o sa duwende. Sa kanyang puso, alam niyang ang mga darating na araw ay maglalantad kung hanggang saan ang kanyang katapatan. Sapagkat ang tunay na pagsunod sa alituntunin ng lupa ay hindi lamang nasusukat kapag magaan ang buhay, kundi lalo na kapag ito'y sinusubok. Hindi nagtagal, kumalat sa buong baryo ang balitang biglang gumaganda ang ani ni Lando. Ang dati pinagtatawanan na mahirap na magsasaka ay ngayoy palihim na pinag-uusapan. May halong inggit, pagtataka at hinala. May kakaiba riyan, Sain! Bulong ng ilan sa tindahan ni Aling Sabet. Baka may kinakausap na hindi natin nakikita, sagot ng isa pa. Kalahating biro, kalahating takot. Hindi sumasali si Lando sa mga usapan. Tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho, gaya ng dati. Ngunit mas maingat na ngayon. Sa bawat pagtapak niya sa lupa, pakiramdam niya ay may matang nagmamasid. Hindi upang takutin siya, kundi upang tiyakin kung mananatili siyang tapat
sa mga alituntunin. Isang umaga, habang nagbubungkal siya ng lupa, may napansin siyang bakas ng paa. Hindi kanya, hindi rin pangkaraniwang paa ng tao. Maliit ito, halos kasing laki ng kamay ng bata, at tila biglang naglaho sa gitna ng taniman. "Naririto kayo," bulong ni Lando. "Binabantayan ninyo ako." Parang sumagot ang hangin sa pamamagitan ng marahang pag-ugoy ng mga dahon. Ngunit hindi lamang ang duwende ang nagmamasid. Sa di kalayuan, nakatago sa likod ng puno, si Berto ay lihim na tumititig sa maisan. Nakita niya kung paano tila mas mabilis tumubo ang mga mais ni Lando at kung paanong kahit walang sapat na ulan, nananatiling luntian ng lupa. "Hindi yan patas," ungol ni Berto. "Kung anong sikreto niya, mapapasakin din yon." Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Lando, may mga yabag na marahang pumasok sa maisan. Bit-bit ni Berto ang isang sulo at isang sako, balak magnakaw ng mga piling bunga upang subukan sa sarili niyang lupa. Ngunit pagkapasok niya sa gitna ng taniman, biglang bumigat ang hangin. Ang apoy ng sulo'y kumurap, halos mamatay. Ang mga dahon ng mais ay nagsimulang mag-ingay kahit walang hangin. "Ano ba ito?" bulong ni Berto, kinakabahan. Biglang may boses na umalingaw-ngaw, hindi malakas, ngunit sapat upang manginig ang kanyang kalamnan. "Hindi iyo ang lupa." Napatigil si Berto. "Sino yan?" sigaw niya. Mula sa lupa, unti-unting lumitaw ang mga anino, mga munting nilalang na may mapupulang mata, nakapalibot sa kanya. Hindi sila malinaw, ngunit ramdam ang kanilang galit. Nagkamali lang ako," nanginginig na sabi ni Berto. "Aalis na ako." Ngunit sa kanyang pagmamadali, nadapa siya. Ang sako ay napunit, at ang mga mais na ninakaw niya ay gumulong sa lupa. Sa isang iglap, ang lupa ay tila bumuka at muling lumamon sa mga ito na parabang ibinabalik ang hindi nararapat. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga anino. Naiwan si Berto sa gitna ng maisan, pawis na pawis at nanginginig sa takot. Kinabukasan, natagpuan ni Lando si Berto sa labas ng baryo, maputla, tahimik at iwas tumingin sa kahit kanino. Hindi na ito muling lumapit sa maisan. Nalaman ni Aling Sabel ang nangyari at lumapit siya kay Lando. "Iho," wika niya, "hindi lahat ng lihim ay para sa lahat. Mabuti at nanatili kang mapagkumbaba." Tumango si Lando. Ngunit sa kabila ng lahat, may mabigat pa ring pakiramdam sa kanyang dibdib. Alam niyang ang pangyayaring iyon ay babala. Hindi lamang para sa mga sakim, kundi para rin sa kanya. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang duwende sa harap niya. "Ang lupa ay marunong magtanggol," wika nito. "Ngunit tandaan mo, Lando, ang pinakamahirap na bantayan ay hindi ang lupa, kundi ang sariling puso." Napayuko si Lando. Alam niyang totoo iyon. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng maisan na puno ng hiwaga, unti-unti niyang naunawaan. Ang biyayang kanyang tinatamasa ay may kapalit na mas mabigat pa sa pisikal na pagod. Ang patuloy na pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Mabilis na lumipas ang mga linggo at ang maisan ni Lando ay naging pinakamalago sa buong San Isidro. Ang mga bunga ay siksik at ginintuang tila hinog sa tamang panahon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na nangangamba si Lando kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang pagdating ng tukso. Isang umaga, dumating sa kanyang kubo ang isang mangangalakal
mula sa bayan. Nakaayos ang pananamit nito at ang ngiti punong-puno ng pangako. "Ikaw ba si Lando?" tanong ng lalaki. "Narinig ko ang balita tungkol sa ani mo." "Opo," sagot ni Lando, maingat. "Bibilhin ko ang lahat ng mais mo, alok ng mga ngalakal, sa presyong hindi mo pa kailanman naranasan." Napatigil si Lando. Lahat ng mais. Sa isang iglap, pumasok sa kanyang isip ang larawan ng isang mas maayos na bahay. Sapat na pagkain at buhay na hindi na punong-puno ng pangamba. Ngunit kasunod niyon ay ang tinig ng duwende sa kanyang alaala. "Huwag kang kukuha ng higit sa kailangan mo." "Hindi ko po maibebenta ang lahat," sagot ni Lando matapos ang ilang sandali. "Nakunot ang noon ng mga ngalakal. Sayang, ganito na lang, dadagdagan ko pa ang bayad." Saglit na natahimik si Lando. Ang katahimikan ay parang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa di kalayuan, naramdaman niyang parang may matang nakamasid mula sa ilalim ng lupa. "Pasensya na po," mariin niyang sabi. "Kailangan din po ng iba ang ani." Umalis ang mga ngalakal na may halong inis at pagtataka. Kinagabihan, muling nagpakita ang duwende. "Pinili mo ang tama," wika nito. "Ngunit huwag mong isipin na tapos na ang pagsubok." Kinabukasan, dumating si Mila, ang batang babae mula sa Karatig Baryo na kilala sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Umiiyak itong lumapit kay Lando. "Kuya Lando," hikbi niya, "wala na kaming makain." Hindi nagdalawang isip si Lando. Kinuha niya ang kalahati ng ani para sa araw na iyon at ibinigay kay Mila. Ngunit pagsapit ng gabi, napansin niyang may ilang tangkay ng mais na biglang nanuyo. Ang lupa ay tila nagbitak, parang nauuhaw. Kinabukasan, muling dumating ang duwende. "Ang kabutihan ay hindi sukatan ng dami," wika nito. "Ito'y sukatan ng balanse." Naguluhan si Lando. "Masama po bang tumulong?" "Hindi," sagot ng duwende. "Ngunit kapag ikaw ay nagbigay, hanggang ikaw ay mawalan ng kakayahang mag-alaga, sino ang matitira?" Tahimik na napaisip si Lando. Naunawaan niyang kahit ang kabutihan ay kailangan ng karunungan. Sa mga sumunod na araw, natutunan niyang magbigay ng may sukat, tumutulong sa nangangailangan, ngunit hindi sinisira ang kakayahan ng lupa na magpatuloy. Unti-unting bumalik ang sigla ng maisan. Ngunit sa puso ni Lando, alam niyang mas mabibigat pang pagsubok ang darating. Mga pagsubok na hindi lamang tungkol sa mais, kundi sa mga taong handang sirain ang balanse para sa sariling pakinabang. At sa dilim ng gabi, sa ilalim ng lupa, ang mga naanamang mga duwende ay patuloy na nagmamasid. Tinitimbang ang bawat pasya ng mahirap na magsasaka na ngayoy may hawak na kapalaran hindi lamang ng sarili, kundi ng buong lupang kanyang inaalagaan. Dumating ang tag-init na mas mabagsik kaysa sa mga nakaraang taon. Ang araw ay tila walang habas sa pagbuhos ng init, at ang mga ilog sa paligid ng San Isidro ay unti-unting natutuyo. Ang ibang bukirin ay nagsimulang magbitak ang lupa, at ang mga pananim ay nalalanta bago pa man magbunga. Ang maisan ni Lando ay nanatiling buhay, ngunit hindi na kasing luntian ng dati. Araw-araw, maagang nagigising si Lando upang diligan ang taniman gamit ang maliit na balde mula sa balon. Ngunit habang tumatagal, pababa ng pababa ang tubig. "Hindi ito magtatagal," bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Isang hapon,
Dumating ang kapitan ng baryo kasama ang ilang magsasaka. "Lando," wika ng kapitan, "hinihiling namin ang tulong mo. Ang maisan mo ang tanging may buhay pa. Maaari ba kaming humiram ng tubig mula sa balon mo?" Napatingin si Lando sa kanyang balon. Alam niyang sapat lamang ang tubig nito para sa kanyang maisan at kubo. Kung hahatiin pa niya ito, maaaring tuluyang matuyo ang lahat. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang mga alituntunin ng lupa, ang balanse, ang hindi pagkuha ng higit sa kailangan, at ang pananagutan bilang tagapag-alaga. "Papayag ako," sagot ni Lando matapos ang mahabang katahimikan. Ngunit may kondisyon. Nagkatinginan ang mga tao. "Huwag nating sayangin ang tubig," wika niya. "Gamitin lamang sa pagtatanim at sa buhay, hindi sa luho." Pumayag ang kapitan at nagsimula ang paghahati-hati ng tubig. Sa unang mga araw, maayos ang lahat. Ngunit di naglaon, may ilang nagpasaway, naglaba sa balon, nag-imbak ng higit sa kailangan. Unti-unting bumaba ang tubig. Isang gabi, galit at pagod na bumalik si Lando sa kubo. "Ginawa ko ang tama," wika niya sa dilim. "Bakit parang ako ang napaparusahan?" Biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tinig ng duwende. "Ang panata ay sinusubok sa gitna ng kagipitan," wika nito. "Lumilitaw mula sa lupa. Hindi lahat ay susunod, ngunit ikaw ang pipili." "Paano po kung maubos ang tubig?" tanong ni Lando. "Paano ang lupa?" Tahimik ang duwende sandali. "May hihilingin kami." Nagulat si Lando. "Ano po iyon?" "Sa gitna ng maisan," wika ng duwende, "may batong hindi mo pa nahuhukay. Sa ilalim nito ay ang bukal ng lupa. Ngunit ang pagbubukas nito ay may kapalit." "Ano pong kapalit?" maingat na tanong ni Lando. "Panata," sagot ng duwende, "na kailanman hindi mo aangkinin ang bukal. Ito'y para sa lahat, hindi sa iyo." Napatingin si Lando sa kanyang maisan, sa lupang minana niya, sa biyayang ibinigay, at sa responsibilidad na kanyang tinanggap. Kung papayag siya, mawawala ang kanyang natatanging kalamangan. Ngunit kung tatanggi, maaaring maglaho ang buhay ng buong baryo. Lumuhod si Lando at inilapat ang palad sa lupa. "Kung iyon ang kailangan," wika niya, "handa po akong mangako." Sa sandaling iyon, gumalaw ang lupa. Sa gitna ng maisan, umangat ang isang batong matagal nang nakabaon. Nang alisin ito ni Lando, bumulwak ang malinaw na tubig, malamig, sariwa, at tila walang katapusan. Kinabukasan, nabuhay muli ang mga bukirin ng San Isidro. Ngunit alam ni Lando at alam ng mga duwende na ang panatang iyon ay magbubunga ng mga pangyayaring susubok hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang loob. Sapagkat ang pagbibigay ng hindi inaangkin ay isa sa pinakamahirap na sakripisyo. Mula nang bumukal ang malinaw na tubig sa gitna ng maisan, nagbago ang takbo ng buhay sa San Isidro. Ang dating tuyong lupa ay muling naging mataba, at ang mga palayan at gulayan ay nagsimulang mamukadkad. Araw-araw, may mga taong pumupunta sa bukal. May daladalang sisidlan, may dalang pasasalamat, at mayroon ding may lihim na hangarin. Hindi ipinagdamot ni Lando ang bukal. Tahimik siyang nagbabantay. Tinitiyak na ang tubig ay ginagamit para sa buhay at hindi sa kasakiman. Ngunit habang dumarami ang gumagamit, dumarami rin ang mga matang mapanuri.
Isang umaga, napansin ni Lando na may mga bakas ng paghuhukay sa paligid ng bukal. Parang may nagtangkang palalimin ito na para bang hinahanap ang pinagmumulan ng yaman sa ilalim. Kinabahan si Lando. May sumisira sa balanse, bulong niya. Kinagabihan, muling nagpakita ang duwende, ngunit hindi na nag-iisa. Kasama nito ang dalawa pang duwende. Mas matatanda, mas mabigat ang anyo. Ang bukal ay banal, wika ng pinakamatanda, ngunit ang tao ay madaling matukso. Ginagawa ko po ang lahat, sagot ni Lando. Ngunit hindi ko kontrolado ang puso ng iba. Tumango ang duwende. Kaya narito ang mas mabigat na tungkulin. Ipinaliwanag ng mga duwende na ang bukal ay konektado sa pinakapuso ng lupa. Kapag ito'y pinagsamantalahan, hindi lamang tubig ang mawawala, kundi ang biyaya ng buong lupain. Kailangan ng tagapangalaga, wika ng isa. Hindi lamang bantay ng lupa, kundi bantay ng tao. Bantay ng tao, ulit ni Lando. Ikaw ang pipili, sagot ng pinakamatanda. Babalaan mo sila, at kung hindi sila makinig, ang lupa mismo ang kikilos. Kinabukasan, tinipon ni Lando ang mga taga-baryo. Ikinuwento niya ang kahalagahan ng bukal at ang panganib ng kasakiman. Ang iba ay nakinig at tumango, ngunit may ilan na palihim na nagnganggitian, hindi kumbinsido. Isa sa kanila ay si Berto, na bagaman tahimik mula nang mangyari ang insidente sa Maysan, ay muling nagbalik ang inggit sa dibdib. Bakit ikaw ang masusunod? Tanong ni Berto. Hindi naman sa iyo ang bukal. Tama ka, mahinahong sagot ni Lando. Hindi ito sa akin, kaya nga kailangan natin igalang. Ngunit sa gabi ring iyon, may mga taong lihim na bumalik sa bukal. Bit-bit ang mga kasangkapang bakal. Sa sandaling tumama ang unang palo sa bato, umalingaw-ngaw ang isang dagundong. Nanginig ang lupa at ang tubig ay biglang huminto sa pag-agos. Nagising ang buong baryo sa lindol na parang daing ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, lumuhod si Lando sa tabi ng bukal. Patawad, sigaw niya. Hindi ko napigilan. Mula sa lupa, umangat ang mga duwende. Mas marami kaysa dati. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, hindi sa galit, kundi sa babala. May isa pang pagkakataon, wika ng pinakamatanda, ngunit may kapalit. Ano po? Tanong ni Lando, halos pabulong. Isang sakripisyo, sagot ng duwende. Hindi lupa, hindi ani, kundi bahagi ng iyong sarili. Napatigil si Lando. Alam niyang ang susunod na desisyon ay magtatakda hindi lamang ng kapalaran ng bukal, kundi ng kanyang sariling buhay. At sa gitna ng katahimikan na kasunod ng lindol, ang buong San Isidro ay tila naghihintay kung ano ang handang ialay ng isang mahirap na magsasaka para sa balanse ng lupa at ng tao. Tahimik ang buong San Isidro kinabukasan. Ang dating masiglang bukal ay nananatiling walang agos at ang lupa sa paligid nito ay parang may hinahawakang hininga. Ang mga tao'y nag-aabang, nagbubulungan at lihim na nag-aalala sapagkat ngayon nila tunay na naramdaman na ang biyaya ng lupa ay maaari ring bawiin. Si Lando ay magdamag na hindi natulog. Nakaupo siya sa harap ng bukal, nakatitig sa batong pinagmulan nito. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang takot at pananagutan. Bahagi ng aking sarili, paulit-ulit niyang naaalala
ang sinabi ng duwende. Pagsapit ng hating gabi, unti-unting nagbago ang hangin. Lumamig ang paligid at ang mga anino ng mais ay tila humaba. Isa-isang lumitaw ang mga duwende, ang mga matay seryoso, ang mga mukha'y walang bakas ng awa o galit. Handa ka na ba? Tanong ng pinakamatandang duwende. Huminga ng malalim si Lando. Kung ang buhay ng iba ang kapalit, handa po akong mag-alay. Hindi buhay ang kukunin, sagot ng duwende, kundi ang landas ng buhay na pinili mo. Naguluhan si Lando. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kung tatanggapin mo ang tungkuling ito, paliwanag ng duwende, hindi ka na mamumuhay para sa sarili mo lamang. Ang iyong kaligayahan, pangarap, at tahimik na buhay, lahat iyan ay magiging pangalawa sa lupa at sa mga taong aasa rito. Tahimik si Lando. Naalala niya ang mga simpleng pangarap, sariling pamilya, isang payapang tahanan, at buhay na malayo sa takot. Mga pangarap na ngayon ay tila unti-unting naglalaho. Kung tatanggi ka, dagdag ng duwende, hahanapan namin ng iba ang lupa. Ngunit ang bukal ay mananatiling sarado at ang San Isidro ay muling babalik sa pagkauhaw. Napapikit si Lando. Sa kanyang isipan niya, nakita niya ang mga bata ng baryo, si Mila at ang kanyang ina. Ang mga magsasakang muling nagkaroon ng pag-asa. At sa gitna ng mga larawang iyon, ang sarili niyang mukha, pagod ngunit payapa. Hindi po ako espesyal, mahina niyang sabi. Isa lang akong mahirap na magsasaka. Dahil doon, sagot ng pinakamatandang duwende, ikaw ang nararapat. Lumuhod si Lando at inilapat ang dalawang palad sa bato. Kung kailangan ninyong kunin ang aking mga pangarap upang mabuhay ang lupa, wika niya, handa po akong ialay. Sa sandaling iyon, uminit ang lupa sa ilalim ng kanyang kamay. May liwanag na sumingaw mula sa bitak ng bato at pumasok sa kanyang dibdib. Napasigaw si Lando, hindi sa sakit, kundi sa bigat ng damdaming tila humihila sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, bumukas ang bukal. Malakas ang agos. Mas malinaw at mas masigla kaysa dati. Nang humupa ang liwanag, nakahandusay si Lando sa tabi ng bukal. Humihinga pa siya. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Parang mas payapa, ngunit mas malungkot ang mga mata. Ang alay ay tinanggap, wika ng duwende. Mula ngayon, ikaw ang tagapamagitan ng lupa at ng tao. Kinabukasan, muling nabuhay ang San Isidro. Ngunit napansin ng mga tao na si Lando ay nagbago. Hindi na siya madalas tumawa at bihira na siyang lumayo sa maisan at bukal. Hindi nila alam na sa bawat patak ng tubig, may kaunting pangarap na tuluyang naiwan sa ilalim ng lupa bilang kapalit ng buhay na bumabalik sa kanilang bayan. At sa puso ni Lando, alam niyang ang pinakamabigat na sakripisyo ay hindi ang mawalan, kundi ang patuloy na mabuhay para sa iba, kahit tahimik na nasasaktan. Muling naging masagana ang San Isidro. Ang mga bukirin ay luntian. Ang mga batay muling nagtatawanan sa tabing bukal. At ang mga magsasakay may ani na sapat para sa buong taon. Ngunit sa gitna ng kasaganahan, iisa ang nananatiling tahimik, si Lando. Araw-araw, naroon siya sa maisan, nagbabantay sa bukal, nakikinig sa lupa. Natutunan niyang maramdaman ang mga pagbabago. Kapag may galit ang lupa, kapag may takot ang tao, at kapag may kasinungalingang unti-unting sumisiksik sa puso ng baryo.
Ngunit ang pagiging tagapamagitan ay may kapalit. Sa bawat paglabag ng tao sa balanse, sa bawat pag-aaksaya ng tubig, sa bawat lihim na kasakiman, may kirot na gumuguhit sa dibdib ni Lando. Parang siya ang sumasalo ng bigat ng pagkakamali ng iba. Isang gabi, dumating si Mila sa kanyang kubo. "Kuya Lando," mahinang wika ng bata, "bakit parang lagi kang malungkot?" Ngumiti si Lando, pilit. "Ganito lang talaga kapag tumatanda." Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ramdam niya ang pangungulila sa buhay na hindi na niya tatahakin. Samantala, si Berto ay muling nilamon ng inggit. Habang ang iba'y nagpapasalamat, siya'y lihim na nag-iipon ng galit. Kung wala siya, bulong ni Berto sa sarili. Wala ring duwende, wala ring bukal. Isang gabing madilim, nagtungo si Berto sa maisan. Bit-bit ang matalim na itak. Ang balak niya, sugatan si Lando at sirain ang ugnayan nito sa lupa. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang huminto ang kanyang katawan. Ang lupa sa kanyang mga paa ay tila naging putik na humihigop sa kanya. "Hindi mo kayang saktan ang itinakda," umalingaw-ngaw ang tinig ng mga duwende. "Hindi siya Diyos," sigaw ni Berto. "Tao lang siya." "Tao," sagot ng tinig, na pumili. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Lando. Kahit mahina ang katawan, tumayo siya sa harap ni Berto. "Tama ka," wika niya. "Tao lang ako at nagkakamali rin." Napatigil si Berto, gulat sa katahimikan ng tinig ni Lando. "Pero kung sisirain mo ako," dagdag ni Lando, "ang unang mawawala ay hindi ako kundi ang bukal." Nang marinig iyon, biglang nanginig ang lupa. Ang bukal ay humina ang agos. Napaurong si Berto, puno ng takot. "Aalis na ako," sabi niya, at tumakbong palayo. Tahimik na naglaho ang mga duwende. Naiwan si Lando, nakaluhod sa tabi ng bukal. Hinihingal. Alam niyang ang babala ay malinaw. Habang siya ang tagapamagitan, mananatiling marupok ang balanse. Kinabukasan, kinausap niya ang mga matatanda ng baryo. "Hindi ako panghabang buhay," wika niya. "Kailangan ninyong matutong igalang ang lupa kahit wala ako." Nagkatinginan ang mga tao. Unang beses na nakaramdam ng takot hindi sa tagtuyot, kundi sa sariling kawalan ng disiplina. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang pinakamatandang duwende. "Malapit na ang iyong huling pagsubok," wika nito. "Hindi ng lupa, kundi ng pamamaalam." Napatingin si Lando sa maisan, sa bukal, at sa baryong kanyang minahal. Alam niyang ang wakas ay hindi pagkatalo, kundi isang pagbabagong magpapatuloy ng balanse, kahit wala na siya sa gitna nito. Dumating ang araw na tila mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Tahimik ang San Isidro, parang alam ng lupa at ng mga tao na may magbabago. Si Lando ay maagang nagising at naglakad patungo sa gitna ng maisan, sa tabi ng bukal na matagal na niyang binantayan, inalagaan, at minahal na parang sariling buhay. Lumuhod siya at inilapat ang palad sa lupa. "Salamat," mahinang wika niya. Sa lahat. Unti-unting nagbago ang paligid. Lumamlam ang liwanag ng araw at mula sa lupa ay lumitaw ang mga duwende, mas marami kaysa dati. Nasa gitna nila ang pinakamatandang duwende, ang tinig na naging gabay niya mula pa sa simula. "Natapos mo ang iyong tungkulin," wika nito. "Ngunit ang balanse ay hindi dapat umasa sa isang tao lamang." Tumango si Lando. "Iyon din po ang nais ko."
Sa sandaling iyon, tinipon ng mga duwende ang mga tao ng San Isidro. Walang takot sa kanilang mga mata, tanging paggalang at pagsisisi sa mga pagkukulang ng nakaraan. Makinig kayo, wika ng pinakamatandang duwende. Ang lupa ay buhay. At tulad ng buhay, ito'y nangangailangan ng pangangalaga, hindi ng pagsasamantala. Lumapit si Lando sa harap ng mga tao. Hindi ako ang nagligtas sa baryo, sabi niya. Ang lupa ang gumawa niyon. Tayo lang ang kailangang matutong makinig. Isa-isang lumapit ang mga tao. Si Mila, ang kapitan, ang mga magsasaka at taimtim na nangako. Iingatan ang bukal, igagalang ang lupa, at hindi hahayaang manaig ang kasakiman. Sa sandaling iyon, may mainit na liwanag na bumalot kay Lando. Ramdam niyang unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang sakit, ang pangungulila, ang sakripisyong matagal niyang pasan. Ang alay ay sapat na, wika ng duwende. Hindi ka na mag-iisa. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho. Nakatayo pa rin si Lando, ngunit iba na ang pakiramdam. Parang may bumalik sa kanya. Ang tahimik na saya, ang pag-asang akala niya'y tuluyan nang nawala. Hindi siya kinuha ng lupa. Sa halip, ibinalik siya nito sa mga tao bilang ordinaryong magsasaka muli. Mula noon, ang bukal ay patuloy na umaagos. Kahit pala na si Lando sa tabi nito araw-araw, ang mga tao ng San Isidro ang naging bagong tagapagbantay. May schedule, may alituntunin at higit sa lahat, may paggalang. Si Lando ay nanatili sa kanyang kubo, nagsasaka pa rin ng mais. Hindi na kasing hiwaga ng dati ang kanyang ani, ngunit sapat, palaging sapat. Minsan, sa dapit hapon, may maririnig pa ring mahinang halakhak mula sa ilalim ng lupa. At sa bawat pagkakataon, ngumingiti si Lando. Alam niyang ang duwende ay naroon pa rin. Hindi upang magbigay ng himala, kundi upang paalalahanan ang tao na ang tunay na biyaya ay hindi ginto, hindi tubig, at hindi ani, kundi paggalang, balanse, at pusong marunong makontento. Wakas.